Alamin bago magpamassage. Hindi lahat ng tao ay maaaring magpamassage, may iba't ibang kondisyon ng kalusugan ng bawat tao, kaya alamin muna kung ikaw ba ay maaaring magpamassage. Ang massage ay makakatulong ng malaki upang uminam ang pakiramdam ng isang tao. Ngunit ang malaking tanong, mapapainam ba ng massage ang iyong kondisyon? Or worst, malagay sa alanganin ang buhay ng isang nagpamassage. Sa video na ito ay ise-share ko sa inyo kung ano yung iba't ibang health conditions ng tao na hindi maaaring i-massage. Number 1. Cancer. Kapag itinulak sa iba't ibang direksyon ng katawan ng bukol na yan, ang cancer ay ikinakalat na sa kanyang katawan na magsasanhi ng mabilis na paglala ng kanyang cancer. Number 2. Arthritis. Kapag sinabing rheumatoid arthritis, ibig sabihin ang joints ay namamaga. Kapag in-massage, yung infection ay sasama sa dugo at kakalat sa buong katawan. Number 3. Hematoma or bruises. Ang hematoma o bruise ay hindi din maaaring i-massage na katulad ng arthritis sa parehong dahilan. Number 4. High blood pressure. Kapag ang isang tao nagpamassage, tataas ang pressure ng kanyang dugo, kaya naman bago magpamassage magpa-BP muna. Number 5. Bagong panganak. Ang babaeng bagong panganak ay dilated pa ang mga blood vessels. Ang massage ay nag-i-increase ng blood flow, kaya naman, maaari siyang duguin. Number 6. Recent surgery. Ang massage ay hindi maari sa mga taong kailan lang sumailalim sa operasyon. Kung yung surgery niya ay tinanggal yung bukol sa tuhod, huwag na i-massage sa tuhod, pero pwede sa ibang part ng katawan. Pero after 6 months ay pwede na. Ngunit kung major surgery, like open chest or cesarean, 1 year bago siya maaaring i-massage. Yung mga taong may bakal sa katawan ay bawal din i-massage sa mga part na may bakal. Number 7. Recent accident. Kung ang isang tao ay, for example nadulas, nabugbog yung muscle, sa pagkakataong iyan ay hindi solusyon ang massage, kapag in-massage, mas magiging malala yung sakit. Thanks for watching, please share, like at subscribe.